Lumamlam ng mga mata ng lalaki na isang kamay na nasa isang tenga ni Seska ay bumaba sa baba ng dalaga upang mas maging malinaw ang mukha nito sa kanyang mga mata. Hindi niya na napigilang ilapit ang mukha. Sabi niya, kada lang at hindi nila gagawin ang bagay na yon. Ngunit hindi niya mapigilan na halikan ito. Ang kinin ng labi nito na kanina pa siya, inaayayahang halikan. Nagawa na nilang ang sex kanina sa silid ng babae. Ngunit para kay Brixton hindi pa sapat yon. Kulang na kulang pa. Natalyo, may hinang usal ni Seska nang saglit na tanggalin ng lalaki ang labi niya sa bibig nito. Sabi mo, bago pa man niya matapos ang sasabihin, ay kinulong na siya ni Brixton sa kanyang dalawang braso. Muli pang inabot ang labi niya. Ipinikit na lang ni Seska ang kanyang mga mata. Nagpatangay sa agos ng halikang iyon na alam ng babae kung saan sila papunta. Sinungaling talagang lalaking ito, pero hindi niya magawang makawala sa kanyang mainit na mga yakap. Lumalim pa ang halik ni Brixton, gumapang ang dalawang kamay patungo sa leeg ni Seska. Ang isa ay pumailalim na sa suot niyang damit, hinahanap ang kanyang dibdib. Kulang na lang ay mapahiga na naman si Seska, ngunit hindi pa rin tinatantanan ni Brixton ng labi niya. He was young, his whole body was full of passion and heat. Kagaya yun ang katawan ni Seska noon na parang nilalagnat na sa taas ng temperatura. Tell me baby, do you want to do it again? Tanong ni Brixton dahil naalala niyang nangako siya sa kanya. Bilang tugon ni Seska na nawala na rin sa kanyang sarili, nangangatalang mga kamay nito na tinanggal ang botones ng suot na polo ni Brixton. Doon pa lang ay alam ni Brixton na gusto ulit nito na gawin nilang bagay na yon. Sino ba naman ang makakatanggi kung muli nitong sinindihan ang nagliliyab na init sa katawan niya? Dad, umalis si Kuya kasama si Seska. May hinang bulong ni Gavi sama nang magkaroon ng pagkakataon. Kanina pa tinitimbang ng dalaga kung ililihim na lang niya ba yon o bibigyan niya ng heads up ang ama. Baka kasi mamaya hindi nito magawang paghandaan. Mabuti na yung alam nito ng padre de pamilya. Ano? Gulantang na tanong ni Gaston sa anak na babae. Halatang gulat na gulat ang kanyang tono. Nilibot na ng matandang lalaki ang kanyang mga mata upang hanapin lang ang kanyang asawang si Nati. Natagpuan niya ito sa grupo ng kanyang ilang mga kakilalang nasa event. Masayang nakikipagkwentuhan. Hahanapan itong anak sa panganay mamaya panigurado. Kailangan niyang gumawa ng alibay para dito. Kanino mo pa sinabi ang tungkol dito, Gavi? Muling lingon niya sa anak na sa kanyang gilid. Sa'yo lang, Dad. Binaba ni Gaston ang baso ng alak. Bigla siyang nawala ng ganang tumagay. Nilingon niyang kaibigang si Conrad na busy din doon. Oras na malaman nito yon, paniguradong magkakaroon ng gulo. Don't tell anyone. Ako nang bahalang gumawa ng paraan. Yang kuya mo talaga, walang pinipili. Nang magkaroon ng pagkakataon ni nilapitan ni Gaston si Cora na nang sabihin niyo ni kagad na namulang mukha sa biglaang galit na umahon. Subalit wala naman siyang ibang magawa. Hindi siya pwedeng magwala. Makikita yun ng asawa. Ilang beses sumagi sa isipan ng ginang ang tawagan na noon si Seska. Cora, sa tingin ko wala na tayong ibang magagawa sa mga bata. Kapag lalo natin silang pinaghiwalay, lalo lang silang magre-rebelde. Parang hindi naman tayo dumaan sa pagkabata. Tawa pa ni Gaston na pilit pinapaintindi sa kanya ang maaring mangyari. Kilala mo si Brixton, sintigas ng ulo naming mag-asawang ulo noon. Ilang beses ko na siyang sinuway, pinagsabihan. Lagpasan lang sa magkabila niyang tenga. Malinaw man ang narinig ay nagulat pa rin sa kanya si Cora na alam na pala niyan tungkol sa dalawa. Mr. Barcelo, pwede bang tulungan mo na lang ako? Alam ko malaking pabor itong hinihiling ko pero sa tingin mo magagawa pa natin sila mapaghiwalay? Hindi na, Cora. Let's just survive for tonight. Saka na natin problemahin kung anong mangyayari bukas. Hindi yun pakiusap pero pinaling desisyon na yon. Paanong asawa mo, Mr. Barcelo? Sa tunay na ina ni Seska siya galit pero hindi naman mismo kay Seska. Just help me out, Cora, please. Walang nagawa doon ang ginang kung hindi ang pumayag na lang. Hindi niya rin alam kung nasa ng anak ngayon at ayaw niyang alamin pa. Galit man ay sinantabi niya na lang muna. May mas malaki silang problemang haharapin kung hindi niya magagawang pagbigyan ang hiling ng dating amo ng asawa niya. Malaki ang utang na loob nila sa kanya at para kay Cora, wala siyang karapatang tumanggi at biguin din ito. Si Brixton? Tanungin natin ang pauwi na sila at hindi mahagilap ang kanilang panganay na anak. Nauna nang umalis, nagpaalam sa akin kanina. Si Gaston na iginigiyan ng asawa papasok sa loob ng kanilang sasakyan. Kabado pero hindi niya ipinakitang may tinatago siyang kalokohan ng kanilang anak. Kilala mo naman ang anak mong yon, mahilig sa mga paglabas-labas. Hayaan na lang natin siya ngayon. Anong oras siya umalis? Bakit hindi man lang sa akin nagpaalam?
Tigil ni Nati na nakatitig na sa asawa. Nati, masyado kang busy kaya ayaw niyang makaistorbo. Sinabi niyang ako na lang magsabi sa'yo. At saan naman siya pumunta? Malaki ang duda ko. Sa tingin mo may tinatago siya sa ating babae? Ang sabi niya may kikitain siyang mga kaibigan. Hayaan mo na, matanda ng anak natin. Sagot ni Gaston na hindi direktang sinagot ang tanong ng asawa. Ayaw na niyang humaba pa yun ng humaba. Okay, tatawagan ko na lang mamaya pagdating natin sa mansyon. Hindi na muling nagtanong pa si Nati na pahapyaw na nilingon sa likod ng dalawang anak na tahimik. Nasa loob na sila ng sasakyan. Nagpanggap na inaantok na si Gavi sa pamamagitan ng mga hikab dahil baka hindi niya mapigilan ang sarili. Naisuplong ang kapatid kapag tinanong siya ng ina ngayon. Si Thor naman ay walang alam na abalang-abala sa mobile games niya sa cellphone. Pinakibit niya yun ng balikat ni Nati. Sandali na Talyo, tumutunog ang cellphone ko. Malamang si Mommy. Hinahanap na ako. Nilayo ni Brixton ang kanyang katawan kay Seska. Kaunti na lang at maubos na nilang tanggalin ang saplot nila. Undergarments na lang kasi yon. Inalalayan ni Brixton na bumangon si Seska. Hinagilap ang bathrobe at sinuot yon sa katawan ng babae na kinalamay munang sarili bago sagutin ang tawag ng kanyang ina. Mom, kamustang pakiramdam mo? Sinabi sa akin ng hipag mo na sumama raw ang pakiramdam mo kanina. Tanong nito na halata sa boses ni hindi pa alam na wala siya sa kanilang villa. Nakonsensya na dito si Seska. Kailangan mo daw bang magpatingin sa doktor? Magsiset na ba ako ng appointment natin ngayon sa kanya anak para bukas? Ani pa ng Gina na pigil ang sariling sumabog sa kanyang galit. Nilamon pa ng pagkakonsensya ang buong pagkatao ni Seska. Magsisinungaling na naman siya ngayon sa ina. Ilang pagsisinungaling pa bang magagawa niya para lang pagtakpan ang kalokohan nila ni Natalio? Tumingin na siya kay Brixton na nasa harapan pa rin niya. Hindi ito umalis at lalong hindi gumagawa ng kahit na anong ingay para paghinalaan ng kanyang ina. Hinihintay matapos ang pakikipag-usap niya sa ina. Sa palagay niya, hindi niya na kaya pang magsinungaling noon kay Cora. Aaminin na lang niyang lahat dito. Ayos na pong pakiramdam ko, Mommy. Halos bulong lang yon dahil ayaw niyang marinig nitong kasinungalingan niyang sinasabi. Huwag ka na pong mag-alala sa akin, Mom. Parang hindi mo ako kilala. Nakagat na ni Seska ang pang-ibaba niyang labi. Higit na ang hinga. Hindi pa mapigilan na mas kabahan. Mommy, actually lumabas po ako. Hindi ko na nagawa pang magpaalam sa inyong dalawa ni Daddy dahil busy kayo sa mga bisita. Pikit ang matang pag-amin ng babae sa ina. Kasama ko po ngayon si... Alright, Seska. Putol lang ginang sasabihin. Ayaw niya nang marinig pa na galing mismo sa bibig nito kung sinong kasama. Baka hindi niya mapigilan ng galit. Nasa kwarto siya ng anak at wala nga ito doon. Basta bukas ay agahan mo na lang bumalik ng villa habang tulog pang iyong ama. Maliwanag, Seska? Napakurap ng mga mata ang babae. Hindi makapaniwala na yun lang ang sasabihin ng kanyang ina na hindi nito tinanong kung sinong kanyang kasama. Kalmado lang din ang boses nito na animo ay panatag ang loob sa kung sino man ang kasama niyang lumabas. Nakakapanibago yon na reaksyon ng ina niya o baka guni-guni niya lang yon. Hindi kayo alam na nito kung sinong kanyang kasama. Hinihintay lang siyang umuwi at saka doon kakastiguhin. Yun bang plano ng kanyang ina? Kung kaya panatag lamang ito? Binaba ko ng tawag anak. Lasing na naman ang daddy mo. Kailangan ko siyang asikasuhin. Napaawang ng bibig ni Seska. Lihim na napausan ng pasasalamat na lasing ang kanyang ama. Dahil kung hindi, malamang ay hahanapin siya nito. Bagay na paniguradong magpapalala ng kanilang sitwasyon noon. Sige po, Mommy. Salamat. Pagkababa ng tawag ay kagad na sinabi ni Seska ang napag-usapan nila ng kanyang ina. Bilang tugon ay muli siyang niyakap ni Brixton at tinalikan ang kanyang labi. Itinuloy ang naudlot nilang ginagawa kanina ng dahil sa tawag. Buong puso na nagpaubaya na noon ang dalaga, lalo pat wala naman na siyang ibang inaalala. Tila ba nabunutan ng tinik ang kanyang dibdib. Muli nilang ginawa ang bagay na yon nang matapos ay nagawa pa nilang pagsaluhan ng takeout nilang pagkain hanggang sa tuluyang mabusog. Magkasunod na nag-shower ang dalawa upang magpahinga na. Ngunit hindi naman yun nangyari kaagad dahil mas minabuti nilang dalawa na magkwentuhan ng mga nangyari noong mga panahon na hindi sila magkasama. Panahong nasa US pa si Seska at nasa Pilipinas naman si Brixton. Hindi na binanggit ni Brixton na hinanap niya ito sa US. Ilang beses na binibisita, hindi niya kailangang banggitin pang bagay na yun dito. Talaga? Hindi ka tumikim ng iba? Panunuyan ni Seska na sabihin ni Brixton na hindi siya gumalaw ng ibang babae habang wala siya, habang magkahiwalay sila. Sinusubok lang naman niya noon si Natalio. Oo nga, ganun ako kaloyan. Tumawa lang si Seska. Humigpit pang yakap sa mainit na katawan ni Brixton. Pareho lang silang nakaroba.
May sarili na namang mundo, kagaya ng dati, yung tipong parang walang anumang problema sa labas ng hotel. Hindi ko na kailangan tanungin ka dahil alam ko namang ako lang. Mayabang na sambit ni Brixton. Ganun mo ko kamahal. Hindi mo kayang gawin sa ibang lalaki yon dahil hindi mo makakayang humalik ng ibang labi bukod sa labi ko lang. Puno ng kumpiyansang lalaki na halatang siguradong sigurado. Tama naman doon si Brixton ngunit hindi nagsalita si Seska. Ayaw niya na mas lumaki ang ulo ni Natalio kahit pa alam naman ito na ganun ang mangyayari. Hanggang hawak at alalay lang si Benedict noon. Ano nang plano mo kay Piper? Pumayag na bang pamilya nila sa pagkansela mo ng kasal? Siniksik ni Brixton ang kanyang mukha sa leeg ni Seska. Ilang sandaling hinalikan ng kanyang leeg, inaamoy. Huwag mo siyang alalahanin, wala naman siyang magagawa kapag ako na mismo umayaw. Marahang tinangon ni Seska ang kanyang ulo, nasa kisame na ng silid ng kanyang mga mata. Pinag-isipang mabuti kung kailangan niya pa bang sabihin kay Brixton ang laman ng kanyang isipan. Gusto niyang alamin mula sa lalaki kung bakit pumayag ito na matuloy ang kanilang engagement. Kung wala naman pala itong plano na matuloy ang kanilang relasyon sa kasalan, kaya lang nag-alangan naman siya. Pwede ko bang malaman kung bakit umabot pa kayo sa engagement kung ayaw mo naman pala sa kanya? Sa huling nagawa pa rin ni Seska na itanong dahil paniguradong hindi siya makakatulog kakaisip sa sagot. Umayos ng higa si Brixton na natiling nakayakap ang kanyang isang kamay sa katawan ni Seska. Let's say, sinubukan ko siyang mahalin at bigyan ng pagkakataon na papasukin sa buhay ko. Dahil yun ang gusto ng pamilya ko. Baka pwede. Baka ayos lang naman sa akin yun. Pero hindi ko mapilit ang sarili ko. Lingon ni Brixton sa mukha ni Seska na nakabaling na sa kanya. Titig na titig. Hindi ko siya magawang magustuhan. Palagi ko kayong pinagkukumparang dalawa at lagi rin akong bumabalik sa realisasyon na ikaw talagang babaeng mahal ko. Ikaw ang gusto kong makasamang tumanda, kagaya ni mommy at daddy ko. Hindi mapigilan ni Seska na maiyak. Masaya siya. Bakit ka umiiyak? Salo ni Brixton sa ilang butil ng luhang pumatak mula sa mata ni Seska. Wala. Akala ko kasi hindi mo talaga ako minahal. Purong paghihiganti lang nasa isip mo sa buong relasyon natin. Paliwanag ni Seska na humihikbi. Yun kasi ang alam ko. Masaya lang ako at hindi pala. Minahal mo rin ako. Totoong minahal mo ko at lahat ng pinapakita mo sa akin ay hindi lahat pagkukunwari. Masuyong hinaplos ni Brixton ng ulo ni Seska matapos sa saglit abutin ng labi nito upang halikan niya. Akala ko hanggang doon na lang tayo. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa kung ano tayo dati. But we did it, baby. Pipilit natin kahit hindi pwede. Trust me, as long as backup kita, nariyan ka sa aking tabi. Handang ipaglaban ko nung tunay nating nararamdaman. Makukuha natin ang lahat ng naisin. Natalio, sambit ni Seska sa pangalan ni Brixton gamit ang naghihikbi na naman niyang boses. Uli pang dumikit ang labi ni Brixton sa noo ni Seska upang iparamdam ang pagmamahal niya. Hindi mo kailangang matakot. Wala ka ring dapat na gawin. Ako nang bahalang mag-explain. Hindi mo rin kailangan matakot sa magiging galit ng mommy ko. As long as gusto mo na siyang maging mommy. May panunuya sa boses ni Brixton kung saan biglang naalala ni Seska na bahagi ng kanyang kabataan noon. Sinama na siya ni Seska ng tingin at pabiro na itinulak palayo sa kanyang katawan. Nakangisi na kasi si Brixton na alam niya ng dahilan. Pinapaalala na naman itong ginawa niyang pagtanggi noon. Seryosong usapan nila tapos bigla na naman itong isisingit yon. Sinong hindi uurong ang luha? Nangaasar pa to eh. Kung pumayag ka lang nun, pilit na bumangon na si Seska na baka sa mukha niyang pagkapikon. Hindi talaga niya yun nilulubayan. Hindi mo ko kinagat at binigyan ng trauma sa'yo. Tanong niya dahil yun naman ang nais nitong sabihin. Umangalingaw-ngaw pa sa apat na sulok ng silid na yun ng malakas na halakak ni Brixton. Bumangon na rin at binigyan na ng yakap si Seska na pumalag. Pilit na kumakawala. Ngunit hindi niya hinayaang mangyari, inasar lang naman ni Brixton ng babae. Hindi niya rin makakalimutan ang itsura nito noon nang biglang nagayang umalis sa sila ng kanilang villa. Bata pa siya noon, walang muwang, maramot palalo pa sa ama. Sorry na, hindi mo kasi sinagot ng maayos ang tanong ko. Gusto mong maging daddy ang daddy ko. Tapos ayaw mo namang maging mommy ang mommy ko. Ngayon mangyayari na yon. Wala ka ng choice. Ewan ko sa'yo, muli pang singhal ni Seska na pikon pa rin at nahihiya na sa alaalang yon. Sa totoo lang ay ayaw na ni Seska na balikan ang pangyayaring yon ng kanilang nakaraan. Kung pwede nga lang di nakalimutan niya na lang yon ay gagawin niya kaso hetong lalakit pa ulit-ulit pang binabalikan. Tuwang-tuwa sa hiyang-hiya niyang reaksyon. Malay ba niya na napakasama pala ng kanyang totoong ina? Kung nalaman niya yun ng maaga, edi sana pumayag na lang siya sa tanong ng lalaking kaharap niya dati. Kung pumayag ako, inampun ako ng pamilya mo, magiging magkapatid tayo. Mas gusto mo ba yon? Pwede pa rin tayo, hindi naman tayo magkadugo. Kumpiyansa pa ni Brixton na sagot na parang ganun lang yung kadali.
May alam nga siya na paraan ng ganun ang issue. Inampon ng babae kaya hindi sila pwede ng kapatid. Mabait pa rin sa kanilang tadhana na hindi pumayag. Mas malaking problema sana ito ngayon. Lalong magagalit ang mga magulang natin sa atin ngayon kung hindi ganun ang nangyari. Hindi na pinansin ni Brixton ang sinabi ni Seska. Masaya na rin siya na nangyari yun dati. May punto nga ito. Halika na. Higa na tayo ulit. Malambing ni Brixton na kagad naman pinagbigyan din ni Seska. Kahit panay ang irap, na-miss niyang mga paglalambing sa kanya ng lalaki. Magiging ipokrita siya kung itatanggi niya. Sorry na, hindi ko nababalikan. Ito naman, bahagi yun ng ating kabataang dalawa. Alaala natin yon. Kapag hindi ka pa tumigil, iiwan na kita dito at uuwi na ako sa amin. Gusto mo ba yon? Diniber ni Brixton ng bibigat matapos ay yakapin si Seska ay muli na silang nahiga. Hindi na binalika ng kanilang topic na nagpapainit pa ng ulo ni Seska. Halatang ayaw na nitong balikan nilang nakaraan na. Uulitin ko, si Mommy na lang at Tor ang hindi nakakaalam ng relasyon natin. Bigyan mo ko ng ilang araw pa bago bumaba kami sa Maynila. Sasabihin ko sa kanyang tungkol sa ating relasyong dalawa. Halik ni Brixton sa pisngi ni Seska. Alam niyang malulungkot ang ina, ngunit pilit niyang ipapaintindi ditong lahat. Makikipag-usap siya ng heart to heart sa kanyang ina. Wala siyang kakaligtaan, aaminin niyang kanyang kasalanan at sasabihin niyang sinubukan niya naman ang lahat para ihinto kaso bumabalik pa rin siya dito. Mahal siya ng ina at alam niyang maunawaan itong kanyang nararamdaman ngayon. Naniniwala siya. Sigurado ka ba na wala akong kailangang gawin? Hindi mo ko isasama kapag kakausapin mo sila? Hindi na, ako nang bahala doon. Huwag kang mag-alala, Seska, aabutin tayo sa puntong yon. Kinabukasan nagising si Brixton sa paulit-ulit na tawag ng kanyang amang si Gaston. Antok na antok pa ang mukha ng lalaki nang tingnan ko sinong tumatawag. Hindi niya yung sinagot agad. May hina man ang boses niya paniguradong magigising ang tulog na si Seska sa kanyang isang braso. Maingat na tinanggal niyang ulo nito upang tumayo tumalis ng kama. Maagang gumising ang matandang lalaki at lumabas ang silid upang tawagan ng anak na walang paalam. Dad, may hinang sagot niya nang pumasok ng banyo upang wag maistorbo si Seska. Talagang wala kang plano na tawagan ako para magpaliwanag ha, Natalyo? Dad, nandito pa rin naman ako sa Baguio. Hindi ako bumaba o kung saan. Narito ka nga pero sinama mo naman si Seska upang makasama mo buong gabi. Anong klaseng kaisipan yan, Brixton? Hindi mo na nirespeto ang okasyon kahapon na birthday mismo ng Tito Conrad mo. Mabuti na lang at nalasing ko siya dahil kung hindi malamang nagkagulot ko ano pang mangyari. Hindi sumagot si Brixton na pinapakinggan lang ang galit na tono ng ama. Umuwi na kayo ngayon din. Ihatid mo na yung si Seska sa kanila. Ano na lang iisipin ng mga taong makakakita at makakakilala sa inyo ha? Oo, walang hiya ka na, pero bigyan mo naman ng dignidad si Seska. Dad, tulog pa siya. Ungot ni Brixton na hindi niya inasahang ubra yun sa ama. Ayokong istorbohin. Natalyo, huwag po kayong mag-alala. Ihahatid ko siya sa kanila, oras na magising siya. Hindi ko siya hayaan na mag-take ng taxi. Na at umuwing mag-isa. Huwag kayong mag-alala, Daddy. Maninindigan po ako sa kanya. Okay, ihatid mo. Siguraduhin mong gagawin mo yan, Natalyo. Pagpapakalma ni Gaston sa sarili dahil napipiko na siya sa anak. Put away your hooligan ways. If you want to date, just be nice. Kung talagang sigurado ka na sa kanya at nais mong makasama siya habang panahon, go to her house, meet her parents, and propose marriage. Ganun ang tamang proseso ng paghingi ng blessing at hindi yung itatakas mo lang.